me Jesus, give me Jesus. You can have this whole world, give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito ay nagpapasalamat ang inyong lingkod sa Panginoon for giving us another day at bagong araw, Monday morning po dito ngayon sa Winnipeg, Manitoba. Bumabati po ako ng isang magandang gabi rin sa mga kababayan, kaibigan, mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas na alam ko pong sa oras na ito ay gabi na dyan sa inyo. Samahan po ninyo ako sa ating pag-aaral. Again, this is a continuation of our subject in regards sa usapang mag-asawa, resolving marital conflict. At sa araw pong ito, siguro nakita naman ninyo sa title, ang atin pong topic ngayon ay sexual frustration. Ayan, ano muna tayo rito? Gabay ng mga magulang ay kailangan. No? Para lamang po ito sa mga, rated, hindi naman rated X, rated PG, parental guidance tayo ngayon. Ang ating pong talata, 1 Peter chapter 4 verse 8, ang sabi po, most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. Tapos isama po natin yung 1 Corinthians chapter 7. Ito po yung magiging basis ng ating pag-aaral ngayong umaga. Sulat po ni Paul sa mga taga-Korinto. 1 Corinthians 7:4-5. Ganito po ang sinasabi. The wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body, but yields it to his wife. Do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer. Then come together again, so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. Pagpalain nawa ng Panginoon, ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito ay ating pagbubulay-bulay. Sa nakalipas na mga araw na talakay na po natin ang ilang mga anay na sumisira sa relasyon ng mag-asawa. Yung mga dahilan kung bakit nawawasak ang maayos naman na relasyon ng babae at ng lalaki, ng mag-asawa. Alam niyo po, gaya ng binanggit ko na nakalipas, yung smallest unit ng society ay ang tahanan. And if you want to destroy the society, destroy the smallest unit, simulan ito sa pamilya. Simulan ito sa mag-asawa. And this is what the enemy is doing right now.
Ito po ang ginagawa ng kaaway. Hindi lang ngayon, miski nung araw pa. Ang kaaway ay gumagawa ng paraan para mapaghiwalay ang ginawa ng Diyos na magkasama habang buhay. Ang dinisenyo ng Diyos na maganda ay pinapapangit ng kaaway. At ito po ay hindi, ay nagtatagumpay sa maraming mga mag-asawa sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, ang pag-aasawa ay ginawa ng Diyos para sa kagaangan ng buhay ng dalawa. Ibinigay ang babae pa dahil nakita ang kakulangan ng pagiging nag-iisa ng lalaki para maging kaagapay, para maging katuwang. Pero sa panahon natin ngayon, marami hong mga pag-aasawa ang nagiging pabigat, hindi pagaang. Nagiging pasang krus, hindi pasang kaligayahan. Diba? Di po ba, pag ang pasan-pasan mo yung kaligayahan, magpasan na tayo ng marami. Pero kung ang pasan-pasan mo yung krus, di ba? Hindi po kasi dinisenyo ng Diyos ang pag-aasawa bilang pabigat. Kundi ayon sa banal na kasulatan, ibinigay ito para kaginawahan at maging magkatuwang. So, the Bible is a book about God. Amen po ba doon? The Bible is a book about God. But it is also a book about us. It is also a book about how God saved us through the person and the work of our Lord Jesus Christ. Therefore, it isn't terribly surprising to discover that the Bible is full of things. Plenty are things mentioned about us. Amen po ba? Napakarami pong mga bagay na tinatalakay ng Diyos tungkol sa atin. All of our human facets are discussed by the Scripture. In fact, kung meron nga raw po tayong guide, kung meron nga raw po tayong mapa na magiging instrumental sa paglalakbay sa buhay na ito, wala namang iba kundi ang Bible. Kaalaho ng iba, pag nagbasa ka ng Bible, masisira ulo mo Ewan ko po naman kung saan nila nahagilap yung idea na yon. Pag nagbasa ka ng Bible, mabubuksan ang isipan mo sa katotohanan ng pagkasira na nito. At itatama ng Diyos ang mga perspektibo mo para maging kaaya-aya sa Kanya. Di po ako nakarinig, no? Ayun ko, haka-haka lang, kuro-kuro lang yun. Na kapag nagbasa ka ng Bible, masisira ulo mo. Mga kapatid, pangit mang pakinggan, but because of the depravity of sin, sira lahat ang ulo ng tao. Patay tayo sa kasalanan Ang isipan natin nakakiling sa masama. Adulterated ang laman ng ating isipan. Iniisip natin makalamang, iniisip natin makasarili, iniisip natin mapagbigyan ng layaw ng laman. Ang tanong, matuwid ba yon? Pangit man pakinggan, pero ang reality, ito po ay hindi normal. Kaya pag hindi normal, ano tawag doon? Abnormal. Kaya hindi nakakasira ng ulo ang pagbabasa ng Bible. Ang pagbabasa ng Bible na itutuwid ang mga mali nating isipan. At ang isa sa mga bagay na kailangang itama ng Biblia ay ang usapin ng sex. Alam niyo po, hindi lang communication ang problema ng mag-asawa or lack of communication. Hindi lang po mga kapatid, infidelity o yung usapin ng pangangalan niya. Hindi lang po usapin ng pera, Maraming bagay at ang isa sa factor kung bakit nagkakaroon ng malaking problema at humahantong sa paghiwalay ay ang usapin ng sex. Alam niyo po mga kapatid, may mga pagkakataon na nababaling sa iba. Ang pangangailangan ito, ang desire na ito, ang urge na ito, dahil hindi natutugunan ng mag-asawa ang pangangailangan ito. So, because Bible is a book about us, wala tayong kukonsultahin kundi ang Bible in regards to the subject of sex. Hindi po ito bastos. In fact, saan nyo ba gustong marinig ito? Sa pornography? Kay Boy Abunda? O yung mga tao na talaga namang sinasabi nilang sila ang may otoridad when it comes to sex, pero hindi naman nila ipinapakita talaga kung ano ang biblical implication nito at kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa sex. So,
siguro po pinakamaganda aralin natin ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Gusto ko po sabihin na parts of that story in the scripture regarding us are relatively well known, but other parts are quite unexpected and even shocking. Minsan may mga bagay tayong gustong matuklasan, may mga bagay tayong gustong talakayin, gustong alamin sa Biblia, pero yung mga bagay na mahalaga minsan ayaw nating unawain. Minsan iniiwasan natin. At ang usapin ng sex ay isa sa bagay na dapat dinidiscuss. Dapat itinuturo at dapat pinag-uusapan. Sapagkat ito po, katulad ng pera, katulad ng discipleship, katulad ng evangelism, katulad ng kung ano-ano pang mga subject in regards to faith, ay dapat pong pinag-aaralan. Gusto ko pa simulan ang pag-aaral na ito para sabihin sa iyo, ikaw na nakikinig at sa iyong asawa, na sex is good. It is good. Mga kapatid, in our contemporary culture, Christianity is generally portrayed as sexually repressive in the extreme. Ano pong ibig sabihin? Repressive in a sense na hindi nga pinag-uusapan eh. Mga kapatid, tingnan po ninyo, paano ka magturo bilang nanay na yung iyong anak ay nagdadalaga o nasa puberty stage. Yung anak mo ay nagsisimulang mag-explore sa kanyang sarili. Saan nila natutunan yan? Wala po. Self-exploration. Hindi po ito tinalakay ng magulang kasi ang iniisip ng magulang, tabu. Hindi po pinapaliwanag ng nanay na, yan anak, ito breast, ito ay ganito, ito ay ganyan. Ito. Walang nanay na nag-discuss yata ng ganun eh. Pati nga ang paaralan, no po. Ngayon meron na 'yun, nung panahon namin meron naman population explosion tawag doon no. PopEd, population education yata, something like that. Ngayon mas matindi, ano tawag doon, yung visual rather. Talagang mayroong video paano pinakita ang pagtatalik na hindi guided tuloy ng prinsipyo ng Bible. Kaya, dahil doon, kinikilala tuloy ng mundo, pagdating sa usapin sex, ang simbahan ayaw niyan. Mga kapatid, kailan naman naging totoo na ang simbahan ay ayaw ng sex? No? Kailan naman nangyari na ang Biblia ay hindi nagtuturo ng kagandahan ng sex? Kung ang isang bagay ay maganda, dapat itong pag-aralan. Dapat itong matutunan. Alam niyo po, Christians are known for being opposed of gay. So, yung mga gay sex, yung mga tinatawag na, ano tawag doon? Yung gay sex ng lalaki sa lalaki, ng babae sa babae, yung premarital sex, yung mga extramarital sex, okay po yun. Talaga pong hindi po yun talaga pinahihintulutan ng Biblia. At kahit anong balib-baliktad, mga kapatid, magalit na kayo sa akin, kayong mga involved sa ganitong klase ng pakikipagtalik, pero sasabihin ko po sa inyo, sa Biblia, ito po'y ipinagbabawal. Hindi po si Pastor Ruel nagsasabing bawal ito. Ito po'y mababasa natin sa banal na kasulatan na ang pagtatalik ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, premarital sex, extramarital sex, ay hindi po ito pinahihintulutan. Pero mga kapatid, hindi dahil bawal sa Diyos at bawal sa Biblia ang mga bagay na ito, huwag na natin pag-usapan ng sex. Dahil po ba sa mga issue na ito, hindi na natin pinag-uusapan ang kagandahan ng bagay na ito? We need to learn and discuss this matter because it is a matter of importance. Ito nga yung ginawang adulterated ng kaaway to the point na minsan tuloy pati na ang mag-asawa na itinalaga ng Diyos, na ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis, na dapat mag-enjoy ng bagay na ito, ay hindi nila ma-enjoy. Bunga ng maling pananaw. Now, simulan po natin mga kapatid at tingnan, ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa sex? Sabi po ng Proverbs 5:18-19, samahan po ninyo ako, Kawikaan 5:18 hanggang 19. Ang sabi po dyan, rejoice in the wife of your youth,
A lovely deer, a graceful doe. Let her breast fill you at all times with delight. Be intoxicated always in her love. Sa Tagalog, ano sabi? Ito pong nakuha kong Tagalog version, alam niyo, kapag nag-google ka ng Tagalog version ng Bible, medyo mababaw yung kanyang explanation. Ang sabi po rito, kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay? Ang ligaya ay lasapin sa mabango niyang kandungan. Mabait siya at mahinhin. Babaeng kaakit-akit, ligaya mo'y nasa kanya sa pitak ng kanyang dibdib. Ang lalim. Ang lalim. Pero sa English Standard Version, ang sabi po, rejoice in the wife of your youth. A lovely deer, a graceful doe, let her breast fill you at all times with delight. Kung isasalin mo ito, sa panahon natin ngayon, bastos pakinggan. Sa lingwaheng alam natin, parang bastos pakinggan. Pero ang term dito po, ang sabi, mag-enjoy ka sa kanyang mga suso. At sa kanyang kandungan. Ano ba yung kandungan? Yung lap. Ano po? Yung be intoxicated with her love. Malasing ka sa kanya. Kapatid, asawa po ito. Hindi po kalaguyo, hindi po number 1, hindi number 2, hindi mistress. Sa asawa po ito iniuutos ng Diyos. Po, sex between a husband and a wife is never a cause for shame. Hindi po dapat ito kahiyaan. Ang nagtataka po ako, sa ibang bagay hindi tayo nahihiya, pero bakit pagdating dito hiyang-hiya tayo? Ikaw, misis. Tinatawag ko kayo misis kasi hindi mo pwedeng miss. Hindi ka pwedeng makipagtalik kung miss ka. Hello? No? Kaya nga misis, ikaw misis, ba't hiyang-hiya ka sa mister mo? Kailan mo huling niyayang mag-sex si mister? Ito ang problema eh. Hindi, kasi nahihiya kami. Alam niyo po ba mga kapatid, yung sex between a husband and a wife is never supposed to be a cause for shame. Yung unang tao, hubad sila pero hindi sila nahihiya sa isa't isa. Kailan pumasok ang hiya? Nung sila po'y nagkasala na sa Diyos. Nung kinain na nila yung bunga ng bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Nung nakain nila yun, nakita nila ang kanilang mga sarili, sila'y hubad, sila'y nahiya sa kanilang mga sarili. Kaya in reality, if you're going to analyze it, yung hiya ay bunga ng kasalanan. Kapag meron kang itinatago, meron kang ikinukubli sa pagkatao mo, ito nagiging dahilan ng hiya. But sa husband at sa wife, dapat walang tago. 25 taon na kayo nagsasama, ano pa ba naman ang hindi nakikita dyan? Ano pa ba naman ang hindi nadidiscovery dyan? Kaya po dapat patuloy itong pinatatamis, patuloy itong pinasasarap, at ine-explore. Ang sabi po, rejoice in the wife of your youth. Ano po? Wala, alam nyo naman na pag tumanda na, hindi nauubra eh. Alam nyo naman na kapag mga 60 na, hindi nauubra. Kaya ang sabi po ng Bible, i-enjoy nyo ang inyong mga asawa sa panahon ng inyong kabataan. Di ba, ganun din naman ang sabi ng Bible. Sa Ecclesiastes chapter 12, ang sabi po, alalahanin mo ang lumikha sa'yo sa panahon ng iyong kabataan, sa panahon na kaya mo pang sumiping sa iyong minamahal. Kasi darating talaga yung panahon na hindi mo na kayang sumiping sa iyong minamahal. Amen? So, it should be honored, it should be cherished, and enjoyed as a gift and a good gift that comes from God. Sex is good. Amen? No? Bad lang iyan kapag ginawa mo outside of the boundary of marriage. Yun po ang unang prinsipyo, ha? No? Minsan frustrated tayo sa usaping ito. Nagiging dahilan, kaya po tuloy yung iba ay tumitikim sa iba. Kaya po yung iba ay nagkakasala sa iba. Kasi tinitingnan natin ito as something bad. Pangalawa, sex is a gift that needs to be given. It is a gift. Many historians think
that the most surprising thing the Bible says about sex is found in 1 Corinthians 7:3-4. Yung pong talatang binasa ko. Samahan niyo po ako at buksan niyo Bible ninyo habang ito'y ating pinag-aaralan. Ito po marahil ang pinakamagandang opinyon ng isang, ng isang mangangaral regarding sex. At ito po'y sinasabi po ng isang apostol. Si Pablo po nagsasalita nito. At tingnan po ninyo mga kapatid ko ano ang kanyang paalala sa mga mag-asawa. 1 Corinthians 7:3-4. Ang sabi po niya, the husband should give to his wife her conjugal rights. Ang mga asawang lalaki dapat ibigay sa kanyang asawang babae ang kanyang conjugal rights. Mga kapatid, ano-ano ba yung conjugal rights? Yung karapatan mo sa iyong asawa. Hindi po usapin ito ng anak. Kasi po parang ang conjugal rights for children is to visit your children. Halimbawa, nagkahiwalay na kayo. Conjugal rights yun di po ba? Pero dito po, labas ang mga bata rito, sa inyong dalawa lang ito bilang mag-asawa. Ang sabi po rito, ibigay daw ng lalaki sa kanyang asawang babae ang kanyang conjugal rights. Tapos, and likewise, the wife should also be given his conjugal rights to the husband. Ano po ang sabi? Tuloy natin. For the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Ayan. Ano pong ibig sabihin nito? Naunawaan nyo na ho ba ito? Kayo pong mag-asawa, nasubukan nyo na pang buklatin ang 1 Corinthians 7:3-4 at pag-usapan ng bagay na ito. Anong pagkaintindi nyo rito? Alam niyo po nung kultura nung araw, sa panahon po na isinusulat ito ni Apostol Pablo, ito po yung tinatawag na patriarchal moment o na kung saan prevailing yung patriarchy. Ano big sabihin? That was the norm. Yung patriarchy, yung lalaki is so powerful, siya ang nasusunod sa kanyang asawa. Kung kailan niya gustong gamitin, kaya yung term na gamitin, napakapangit na pakinggan yun pag usapin ng sex Paggamit naman, parang arinola lang o parang lababo o parang timba na gusto mong gamitin anytime. Hindi ganun dapat No? Kailan mo huling ginamit ang iyong asawa? Ano yan? Laruan? Ano yan? Bagay? No po? Pero during that patriarchal age, na kung saan yung mga tao, norm yung pagiging masculine. Di ba? Sa Bible, ganun po ang Bible Hindi binibilang ang mga bata, hindi binibilang ang mga babae, binibilang lang po yung mga lalaki. Remember yung nagpakain, feeding of the 5,000 men. Nasaan ang babae? Nasaan ang mga lalaki? Puro lalaki na pinakain doon? No, kasi ganun ang Bible. Ganun magsulat ang Biblia. Hindi binibilang yung feminine gender. Parating masculine. Ano po? At dito po mga kapatid, nang sumulat si Pablo sa Korinto, ganun ang prevailing norm. Ang mga lalaki ang nasusunod sa kanilang mga asawa. Sila po ang merong karapatan kung kailan nila gusto makipagtalik at kapag ayaw nilang makipagtalik, walang karapatan ng babae. Kaya po nung nangaral si Apostol Pablo at itinuturo ni Apostol Pablo na pagdating sa sex, it is a gift na kailangan tanggapin ninyo bawat isa. Parehas. Ito po yung tinatawag na mutuality. Mutuality. Hindi kung kailan lang ang lalaki ang mga pangangailangan, ang may pangangailangan saka mangyayari. Pagkatapos pag ang babae may pangangailangan, ano mangyayari? Mahihiya siya. Hindi niya ipipilit yung gusto niya. Paano kung gustong-gusto na ng babae? Kaya nga ito po yung revolutionary. Itong mensahe ni Apostol Pablo na ito ay pagtuturo at pagtutuwid sa kulturang nakasanayan ng mga panahon na yan. Kaya sinimula ni Pablo to, 1 Corinthians 7:3 ang linaw. Husband, you should give your wife her conjugal rights.
Kasi pag babae na po ang may gusto, sasabihin lalaki, tumigil ka dyan, pumirmi ka dyan. Pagagalitan yung babae at sasabihin yung babae ay masyadong mahilig. Kaya ang sabi ni Pablo rito, parehas lang kayo. Ibigay mo sa asawang babae yung kanyang conjugal rights. Karapatan niya rin yan. Karapatan niya rin mag-insist kung kailan niya gusto yan. Katulad ninyong mga lalaki kung kailan niyo gusto. Amen po ba? Kaya hindi po ito nakakaya. Ine-empower po ni Apostol Pablo rito ang mga babae at tinuturuan ni Apostol Pablo rito ang mga lalaki na pagdating sa usapin ng sex, yung katawan ng lalaki ay pag-aari ng babae. In the same manner, yung babae ay pag-aari ng lalaki. Parehas. Nakuha niyo po? Kaya nga po dito makikita natin mga kapatid, ang linaw-linaw Minsan, pagod na, hindi na mapagbigyan. Titiisin na lang. Samantalang may karapatan kayong mga babae na i-demand ito at hingiin ito nang hindi nakakahiya kasi ito po ang utos ng banal na kasulatan. Naku, palagay ko may magandang mangyayari mamaya pagkatapos ng mensaheng ito. Kasi may mga babaeng matututo. Maganda lang sana kung nakikinig din yung mga asawang lalaki na kayong mga lalaki wala kayong karapatang tumanggi. Alam niyo po mga kapatid, ganun din naman ang mga babae. Wow, pastor, wala sa Bible yan. Meron! Ang linaw-linaw po rito. Ang sabi po ng Bible, likewise, tutuloy po natin mamaya, tutuloy. So, gusto ko lang ipakita rito mga kapatid, the idea that sex was to be mutual and that the husband owed it to his wife and that the wife had a right to claim it also from the husband. This may be a revolutionary thing during that time. It was unprecedented kasi hindi ito ang norm. Pero ito po ang nais ng Diyos at ito ang turo ni Apostol Pablo. So, ang tanong, ito yung susunod na tanong, gaano ba kadalas ang minsan? So, binanggit po natin kanina, sex is good. Pangalawa, sex is a gift that needs to be given. Ang tanong, gaano kadalas? Pangatlo, ang sagot, married couples should have it often. Ang mag-asawa dapat ginagawa ito ng madalas. Wow. Pastor, di ba pwede isang beses, isang buwan na lang? Mga kapatid, aminin nyo man o hindi, pag isang beses, isang buwan na lang, may problema na kayo. O kaya naman, baka naman, hindi, kung 60 anyos, ay kung 80 anyos, baka pwedeng padampi-dampi na lang talaga yon. Pahimas-himas na lang ng kamay. Pero kung nasa kabataan ka, tapos isang beses, isang buwan, may problema kayo noon. Kaya nga po gusto kong sabihin sa inyo, issue ito na dapat tinatalakay. Dahil ang mag-asawa, dapat ginagawa pa to ng madalas. Sabi po ni Pastor, saan mababasa yan, Pastor? 1 Corinthians 7 pa rin tayo. Punta tayo sa verse 5. Ito mga kapatid, verse 5. Sabi po ni Pablo, do not deprive one another. Sa 7, 3, 4, diniscuss po doon sex. Na yung daw lalaki, ibigay mo sa iyong asawa yung conjugal right mo, at yung babae, ibigay mo rin sa asawa mo yung conjugal right niya. Di ba sex ang pinag-uusapan doon? At gawin nyo ito. Ano sabi? Gawin nyo tong madalas. Sabi po sa verse 5, do not deprive one another. Pwede mo lang i-deprive ng sex kailan? Except for agreement. But for a limited time. Pwede tayong magkasundo. Pag-agrihan natin na wala munang sex. Pero for a limited time only. Kailan daw yon? Kapag panahon na kayo'y magdadasal. No? For a limited time that you may devote yourselves to prayer. But after that, come together again. Bakit daw? So that Satan may not tempt you because of your lack of self-control.
Yan din ang dahilan, mga kapatid, kung bakit talagang ang mag-asawa ay hindi pinaghihiwalay ng abroad. Yan din ang dahilan kung bakit ang long-distance relationship will not work. Yan din ang dahilan kung bakit nagkakasala at nangangalo niya ang marami. Uulitin ko po, babasahin ko lang naman. Ano po? Ang sabi po sa English, do not deprive one another except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer, but then come together again so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. Married couples could set aside a few days for dedicated time for prayer, for spiritual observance, only if both party agrees. They have an agreement. Pwede ba? Mahal, wala muna ngayong gabi. Kasi gagawa ako mensahe. Bukas pwede na, tapos na yung mensahe. Pero kung hindi pa rin siya mag-a-agree at hindi pa rin siya papayag, tabi muna yung paggawa ng mensahe. Unahin muna yung duty kasi nire-require. Unahin muna yung hinihingi kasi nire-require. That is what we call, yung kanyang rights. Conjugal rights niya yun. Conjugal rights yun ng asawa. At kung may asawa ka, dapat mo yung ibigay. Higit sa anumang competing relationship. Minsan po ito ang problema eh. Pag talagang dumadami na yung anak, susun-susun yung anak, nawawalan na rin ng gana yung babae. Kasi nga, kesyo ganito, yung may anak, may maliit, may sunod-sunod. Kaya dapat yan talaga, inihahanda, pinaghahandaan, may spacing, dahil responsibilidad pa rin ng babae at ng lalaki na gawing maligaya ang kanilang sexual na relasyong mag-asawa. Amen? Alam niyo po, as in the Old Testament, so in the New Testament, frequent marital intercourse is prescribed as a guard against a wandering eye and a lustful heart. Uulitin ko po mga kapatid, tatagalugin ko. Sa luma at sa bagong tipan, ang pagtatalik ng mag-asawa ang sagot at gamot na magbabantay laban sa sexual immorality at pangangalo niya. Yun lang, walang iba. Amen? Sasabihin mo, naku tapat ako sa mister ko. Kaya nga ako nag-abroad, kayang-kaya namin yan. Kayang-kaya namin yung pagtagumpayin yan. Mga kapatid, praise the Lord. Kung yung mga nagtagumpay talaga at nagawa na magtiis ng 3 taon, ewan ko po mga kapatid, hindi ko po alam paano nila yung nagawa. Pero ako po, lalaki po ako na may asawa. Alam ninyo kung gaano kahirap yan. At kayong may mga asawa, alam ninyo kung gaano kahirap yan. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos na paghiwalayin. Dahil alam ng Diyos na ito lang, pagtatalik ng mag-asawa, ang pwede nating pananggalang para hindi makapasok ang iba na meron din ganong klaseng pagnanasa. Kaya, di ba, ano nangyayari? Pagdadating sa ibang bansa, malungkot yung isang babae, malungkot yung isang lalaki, na parehong nasa ibang bansa rin yung kanilang mga asawa, sila ngayon ang nagtatalik. At ito po'y galit na galit ang Diyos. But this is happening. Ano po sabi ng Proverbs 5:15? Kawikaan 5:15. The assumption that if we will drink deeply from our own cistern, we will be less tempted to draw from another neighbor's well. Ano pa sabi? Ulitin ko pa mga kapatid. Kapag umiinom ka sa sarili mong bukal ng tubig, sa sarili mong tipunan ng tubig, hindi ka na makikiinom sa iba. Kawikaan may sabi nito Kawikaan 5:15. Ano po sabi? Tagalog.
Uminom ka ng tubig sa iyong sariling tipunan ng tubig at sa nagsisiagos na tubig sa iyong sariling balon. There is a great wisdom in Solomon's mind. Napakatalino ni Solomon, kaya isinulat niya ang bagay na ito. Alam niya na delikado talaga ang makiinom sa balon ng may balon. Sabi nila tumikil lang naman. One night stand lang naman. Alam niyo po ito nakakarima rin, pero yung mga one night stand lang naman, uso na ngayon ang puso ko naman nasa asawa ko Pero nakakapangilabot, ito po yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Sorry, pero yung nangyari po doon sa Dasera case, imagine po naman ninyo yan. Anong klase po yung hotel, yung loob ng kwarto ng hotel na yan? Kung totoo po yung sinasabi ng mga investigador, ano nangyari doon sa room 209 ba yun at 207? Nung gabi na yun ng party. Imagine ninyo kung anong nagaganap doon. Lalaki sa lalaki, babae, dalaga, nanghahabol ng halik sa isang... Yun ang pinakikita ng CCTV, di po ba? Kaya mga kapatid, ang paalala ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 7 verse 1, kung hindi makakatiis at ikay magkakasala, mag-asawa ka. Kaya ini-encourage, kung hindi ka na makakatiis, mag-asawa ka na. At yun, ubusin mo lakas mo sa asawa mo. Ibigay mo lahat sa asawa mo. Hanapin mo lahat ang craving mo sa sex sa asawa mo. Walang mali doon. Kung gusto mo umaga, tanghali, tanghalian, hapunan, lahat, buong panahon maghapon, gawin ninyo. Walang mali doon. Ewan ko naman kung tatagal kayo. Wala akong mali doon. Sapagkat ang sabi, hanggat umiinom ka ng tubig sa sarili mong ipunan ng tubig, hanggat umiinom ka sa sarili mong agos ng balon, magpakalango ka. Punuin mo ang iyong tiyan ng tubig na yan, hindi yan bawal. Amen? Pero kapag sa ibang balon ka nakiinom, kapag sa ibang sisidlan ng tubig ka nakiinom, hindi po yun ipinag-uutos ng banal na kasulatan. Tsaka ang sex, mga kapatid, ito po ang pang-apat, hindi po ito ginawa ng Diyos it is not just about procreation. It is not just about creating children. Ano po? You don't have to read very far in the Bible to discover the connection between sexuality and procreation. Automatic yon. Kapag nagtatalik ang mag-asawa at masaya nilang ine-enjoy ang pagtatalik na ito at sila'y namumuhay ng maligaya habang ginagawa ito, magpo-produce ito ng anak. Amen? Pero hindi po kayo magtatalik para lang magkaanak. Malinaw po ba, mga kapatid? God created man in His own image. In the image of God, we created him. Male and female, He created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it. Genesis 1:27-28. God made them male and female and told them to be fruitful and multiply. The message seems rather obvious. Having and raising godly babies is part of how we exercise dominion over the earth. Totoo yun. But it isn't the end of the story. That is not the end of the story. In fact, ito yung simula lang ng kasaysayan. Ito ang simula ng kwento. Yung pagkakaroon ng anak ay simula ng kwento. In fact, ano sabi ng Genesis 2:18? Di ba? Genesis 2:18. Pagkatapos ng Genesis 1:27-28, lumipat po tayo ng isang chapter. Ito po ang Genesis 2:18. Ano sabi ng Diyos? It is not good for a man to be alone. I will make him a helper fit for him. Ano ba una? Genesis 1:27-28 o Genesis 2:18? Gusto ng Diyos na magkaroon ng tao. Gusto ng Diyos na dumami ang tao at manggagaling ito sa babae at sa lalaki. Pero paano ito mangyayari kung ang lalaki nag-iisa? Genesis 2:18, ang sabi ng Diyos, hindi mainam na ang lalaki nag-iisa.
So gagawa ko siya. Human beings are intended to resemble and represent God. Therefore, the man ought to have complementary co-equal partner. God is a Trinity. So God made man a partner. Therefore, God created Eve. From the rib taken from Adam's side, the Bible goes on to say, Genesis 2:24, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Tanong, kailan ang isang babae at ang isang lalaki nagiging isang laman? Kailan nagiging isang laman? Through sexual union. Hindi lang po holding hands. Hindi lang po holding hands. Yung sexual intercourse. Sex in the Bible is first and foremost about intimate friendship. It is about cleaving to your God-given other. It is about becoming one flesh. And this Hebrew term implies more than, but not less than physical union. It means almost becoming one person. Yung kayo'y magiging isa. Sex is about pursuing physical, emotional, and sexual ontological union. It is about submission. It is about exploration. It is about discovery. And it is about delight. Gawin nyo ito ng tama, under the blessing, it often results in children. But it isn't ultimately for that. Gawin ng tama, gawin ng masarap, gawin ng maligaya, gawing madalas, pwede itong magresulta ng pagkakaroon ng anak. Pero tandaan po ninyo, hindi ginawa ang sex para lang sa pagkakaroon ng anak. Kasi katulad po na yung mag-asawa, hindi na po kami pwedeng magkaanak. Napakialaman po namin yun, natalian po namin, naputol pa po namin yun eh. At dahil ligated na ako si Mrs., hindi na po kami magkakaanak. Ibig ba sabihin, hindi na namin gagawin dahil hindi na kami magkakaanak? It is for the glory of God and the comfort of mankind. That's a subtle and yet very significant distinction. Ibinigay ang pagtatalik, ibinigay ang sexual relationship, hindi lang sa pagkakaroon ng anak, kung hindi para sa kaligayahan ng mag-asawa. Amen? Panglima, ano po? Kala ng iba, ang pagtatalik ay pagpapatunay na hindi, na ikaw ay, ano tawag doon? It is not what makes you truly human. Sex is not what makes you truly human. Magandang talakayin ito. Para naman ito sa mga single. Ano po? Alam niyo mga kapatid, ang paniniwala, naku, kawawa ka naman, di ka nakatikim ng luto ng Diyos. Ganyan po tawag dun eh, ano po? Kaya pag medyo may edad na at walang asawa, sabi, naku, kaawa-awa to, hindi makakatikim ng luto ng Diyos. Ang pananaw po kasi, sex is about making us human. It is not what makes you truly human. Despite all of what the scripture is saying in support to the celebration of human sexuality, the Bible makes it very clear that you can fully and entirely human without ever having sex. Bagamat binanggit natin kanina ang kahalagahan nito, binanggit natin ang importansya nito sa pagiging mag-asawa, na dapat i-enjoy ito ng mag-asawa, huwag niyo pong kakalimutan na may mga tao na itinalaga ng Diyos na huwag mag-asawa. At kapag itinalaga ng Diyos na huwag mag-asawa, tinalaga sila ng Diyos na makatiis, na magtagumpay, na huwag makipagtalik. In fact, Jesus never had it. Jeremiah in the scripture never had it. John the Baptist never had it. Elijah never had it. And even Saint Paul. Sabi ni Pablo, ayokong mangagsitulad kayo sa akin. No? 1 Corinthians chapter 7. Ito po yung simula ng 1 Corinthians 7 eh. Ayokong magsitulad kayo sa akin. Sabi niya, binata siya eh. Wala siyang asawa eh.
In fact, there are so many lifelong celibates in the Bible that some early Christians actually began to wonder if abstinence represented a sort of inside track of spiritual fulfillment. Kaya may mga monghe, di ba? May mga monk, meron silang tinatawag na vows of celibacy. Yung mga nagpapakalbo, pupunta sa templo, pumupunta sila sa mga bundok, at ano po nangyayari? Nagtitiis. Dahil ang kanilang paniniwala, meron tinatawag na sense of spiritual fulfillment kapag ikay purong-puro na hindi mo, ano tawag doon? Na ikaw ay mas malakas spiritually kapag hindi ka nakikipagtalik. There is such teaching. Kaya nga yung mga pare kung hindi sila nag-asawa. Yun naman ang problema. Ibang usapin naman hoy, may mga pare, may mga anak, walang asawa, dami namang anak. Pero ang point ko po rito, meron po kasing ganong paniniwala na kapag hindi ka nakikipagtalik at ikay celibates, you are more spiritual. Pero ito po ang katotohanan, mga kapatid. Mas blessed nga ho sila kung makakatiis. Ang sabi ni Apostol Pablo, ayoko namang magsitulad kayo sa akin. Ayoko mga hulog kayo sa kasalanan. Kaya kung kayo'y hindi makakatiis, mas mainam sa lalaki ang mag-asawa. Ipinapayo ni Apostol Pablo ang huwag humipo sa babae kung kayo'y mga lingkod ng Diyos. Pero, kung hindi kayo makakatiis at kayo magkakasala, mag-asawa kayo. So, having sex inside of marriage is encouraged by Paul if you are going to fall to sin. Pero mga kapatid, meron po talagang mga binigyan ng Diyos ng tibay na manatiling dalaga, binata, at huwag mag-asawa. Ano po? In response to the question, sabi, Apostle Paul in 1 Corinthians 7:2 spoke the need to be generous and reciprocal for the married bed. No? Pinaunawa ni Apostol Pablo sa mga mambabasa niya sa Korinto na okay lang kung makakatiis ang huwag mag-asawa. 1 Corinthians 7:7, ano po sabi? I wish that all were as myself am. But each has his own gift from God. One of one kind and one of another. Sabi ni Apostol Pablo, gusto kong magsitulad kayo sa akin lahat Pero hindi lahat ay may pare-parehong kaloob. Gusto ni Pablo maging wala ng pasanin dahil sa economic situation. Tinitingnan ni Pablo rito sa 1 Corinthians 7:7 yung economic situation Hirap nga naman ng kailangan mong mag-provide sa pamilya mo, kailangan bumiling bahay, kailangan magpaaral, kailangan bumili ng gatas, kailangan lahat 'yon nakakita ni Pablo Kaya sabi niya, kung makakatiis naman kayo, huwag na kayo mag-asawa. Tumulad kayo sa akin. Pero kung hindi kayo makakatiis, Paul says that he wishes there were more lifelong celibates. He wishes there were more people who could do as he did. They are traveling the world, serving the Lord, feeding the flock, building up the people of God without worrying that he was neglecting his natural family. Yun ang punto ni Pablo rito Kung makapaglilingkod talaga, kaya siguro ganun din naman ang mga pananaw ng mga pare in fairness. Dahil wala nga silang iniintinding pamilya, walang iniintinding batang bibigyan ng gatas, walang iniintinding mga paaaralin sa future, they can concentrate on serving the Lord. Maybe that is the point. At ganun ang point ni Pablo. Pero ang sabi ni Pablo, hindi naman tayo pare-parehas ng gift. Merong gift na kaya nila yon. At may mga taong itinalaga para doon. Ito po yung mga may vows of celibacy. May gift of being a celibates. Marami na po akong nakitang ganon. Tandaan po niyo mga kapatid, hindi lahi-lahi yan. Isa sabi nila, kung lahi namin, lahi na matatanda Hindi po lahi-lahi yun. Meron lang po talagang mas pinili nila
ang ganon kasi kaya nila. Amen? Pero may mga hindi ho talaga nakakakaya. At sasabihin ko po sa inyo, isa ako sa marupok na hindi ko po kinaya yon. Kaya po, nagkaroon ako ng asawa. Amen? So, what a surprising statement it is. Everything about that statement agitates and disturbs the modern mind. So many people today define themselves by their sexuality. There are so many who they have sex with. Palit-palit ng partner, pwede makitalik sa hindi lalaki, pwede makatalik. Imagine. Nalulungkot po ako sa batang babae yung namatay, yung si Disera. Pag umikot pa po ang investigation diyan at nagawa na po na magkaroon ng hearing, lalantad pa po ang kahihiyan ng batang babaeng yun. Kasi hindi po pwedeng hindi magsasalita yung mga nakasama nun sa kwarto, yung mga kaibigan nun, malalantad ko ano lifestyle ng batang yun. And that, for me as a parent, that's scary. Lalantad sa kahihiyan kung anong uri ng buhay meron. Anyway, patay na naman siya. Pero mga kapatid, ito po ang maraming klase ng buhay ng mga kabataan ngayon. Walang pakialam. YOLO YOLO. Alam niyo yung YOLO? You only live once. At yun ang pananaw ng mga kabataan, mga yapis. Ano yung mga yapis? Young professionals. Ang kanilang paniniwala, basta masaya ka, gawin mo. Kung saan ka maligaya, gawin mo. Walang pakialam sa otoridad. Walang pakialam sa sinasabi ng kautusan. Walang pakialam sa sinasabi ng Biblia. Mga kapatid, the Bible says that a person is human not because of their sexual orientation or their sexuality. The Bible says that a person is a human being because they were created in the image and likeness of God. Meaning, before you have sex, before you have anything, you have maximal value and significance before God. You are an image carrier. You are an image bearer. You are ruling creature under God and over everything else. The implication of that insight are absolutely staggering. It means, ano pong ibig sabihin? Sex is natural for human beings, but it is not necessary. Kasi may mga taong nagtatagumpay naman without it. A person can live a full, blessed, rich, useful, and meaningful, God-glorifying life without ever having sex with anyone. Meron po akong lola, si Inang Ising. Si Inang Ising, may kapatid po siya, si Itang Pasyo. Tumanda po silang magkapatid, na wala po silang mga asawa. Si Inang Ising, tila umabot po siya, kulang-kulang 90 years old yata ho yun bago namatay. Or 80 plus. Si Itang Pasyo, nung namatay si Inang Ising, nag-asawa. Sa edad na 80 na rin ho yata mahigit. Pero, kung sasabihin niyo, nasa lahi nyo rin po pala, pastor, yung inyong mga matatanda. No, wala sa lahi yon. Pinili nila yon. At si Inang Ising ko ay namatay nang hindi po siya I don't know, hindi ko sigurado yun, na siya po ay walang asawa. Sex is good, but it is not ultimate. To many people in our culture, that would be the most surprising thing the Bible says about anything. The Bible says that marriage is good, sex is good, singleness is good, and celibacy is good. They are all precious gifts given according to the wisdom and timing of the Lord for His glory and our everlasting good. So mga kapatid, hindi masama ang sex. Conjugal rights yan ng sino man, ng babae at ng lalaki. But then again, it should be conjugal. Amen? Sana may magandang mangyari ngayong gabi, no, sa inyong mag-asawa. At kayong mga babae, i-exercise nyo ang inyong conjugal rights. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y saglit na tumungo. Tayo po ay manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming pong salamat sa iyo sa araw na ito. Thank you for educating us, O Lord, from your words. Sana po ay naging kalugod-lugod ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aming mga puso sa iyo, Panginoon. Aming Diyos, aming malaking bato, aming manunubos, aming tagapagligtas. Papasalamat po kami, Panginoon, sa patuloy na pagpapala ng buhay at kalakasan. Salamat po sa mga biyaya na hindi nagkukulang. Idinadalahin ko po sa iyo ang mga kapatid ko na nasa balig ng karamdaman. I am praying, O Lord, for Janelle Ramos. Panginoon, ipinapandalahin ko po sa iyo ang kapatid kong ito, yung kanyang lockjaw at yung kanyang sikmura, ano man ang kanyang nararamdaman ngayon. Papasalamat po ako sapagkat hindi ka naman nagpapabaya. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang kapatid na Esther Bautista, ang kapatid na Debbie Bernabe. Patuloy na pagpapala mo po, Panginoon, sa mga may karamdaman, si Tito Eme Paredes, si Tita Tessie. Patuloy ka pong kumilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ganon din po, dinadalahin ko sa iyo si Nanay Elong Santarin at ang kanyang pamilya ng hipag niya, si pamilya Satsatin, dahil sa pagpanaw po ni kapatid na Ismael. Aliwin mo po ang kanyang mga anak at ang kanyang mga apo. Patuloy ka pong kumilos, Panginoon, sa mga kapatiran namin na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Ganon din po, pinapandalahin ko po sa iyo si Ruth Gay Simplicio, na yung kanyang operasyon sa leeg. Sana po ay negative naman ang result ng biopsy ng bukol na ito. Dinadalangin ko rin po sa iyo ang sambahayan ni Pastor Dan Vinta. Aliw ang ipagkaloob mo sa kanyang pamilya dahil sa pagpanaw ng kanyang mahal na asawa. Dinadalangin ko rin sa iyo, Panginoon, ang sambahayan po ni Tatay Bitoy at ni Nanay Anchang Rodriguez. Ganon din po si Kuya Ikoy at si Ate Gaying Ramos, si Nanay Eleno at Tatay Eleno at Nanay Pasingsilya, si Tatay Conrado at Ate Nita Hinido, si Tatay Omar at si Nanay Dading Garcia, si Tatay Nesto Gonzales. Ganon din po ang Kakang Lole Atanasio, patuloy pong kalakasan, si Tita Remy. Ganon din po si Tatay David Marasigan, Kuya Bobby Marasigan, ang amin pong si Nanay Poste, si Nanay Tateng Sarial, Nanay Elong Santarin, Nanay Engay Hinido, Nanay Honor Santarin, si Nanay Elisa Capillar. Ganon din po si Nanay Lolit Roberto, si Nanay Hema de Castro, patuloy pong kagalingan. Ganon din po kay Ate Lita Cadabedo, kay Ate Elvie Paredes, kay Kuya Pedro de Castro. Pagpalain mo po maging ang mga sambahayan ni Ate Ellen Gonzales, si Ate Evelyn Cameros, ganon din po si kapatid na Reggie Ladublan. Pagpalain mo po sila at patuloy na kagalingan din kay Ate Ruby Bilang sa kanya pong nararamdamang sa kanyang katawan. Patuloy na pagpalain mo po ang relasyon nilang mag-asawa, ang kanilang mga sambahayan. Dinadalahin ko rin po sa iyo, Panginoon, si kapatid na Bernadette Arellano. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan. Si kapatid na Tessie Aison, ang pamangkin ni Ate Heidi, ikaw po ang patuloy na magpala sa kanila. Si kapatid na Mariby Frias, yung kanyang petition para po sa pagpunta sa US. Ganon din po si Meryl Cornejo, yung provision sa kanyang pangangailangan at sa kanyang hanap buhay. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, si kapatid na Dea Propeta, at ikaw po ang patuloy na kumilos din sa nanay ni Marvin Aguila, si Ate Beth Aguila. Patuloy mo po siyang hipuin din at ang iyong kagalingan ang patuloy niyang maranasan. Dinadalahin ko rin po sa iyo si Ate Marie Cruz, ang kanyang kalusugan. Ganon din po si Kuya Manix, yung sakit ng kanyang braso. Si Ate Ovi Enido, dinadalahin ko rin po sa iyo ang kanyang pagkahilo. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. At dinadalahin ko rin sa iyo ang mga anak ni Ate Telly Hernandez, yung kanilang pag-aayos ng papel para po sa pagpunta sa Amerika. Dinadalahin ko rin po sa iyo si Lay Presa, si Emong, yung kanyang plano na paglipat ng employer. Ganon din po yung kanilang anak na pag-a-apply para sa college at sa university. Dinadalahin ko rin po sa iyo si Kuya Kiko, yung kanyang colonoscopy, ang patuloy pong kagalingan niya
ay sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Ganun din po yung application po ni Tess Castillo para sa PR. Ikaw po ang patuloy na magkaloob nito. Ganun din yung kanyang kaibigan, nilalapit po namin si kapatid na Gloria Padulina. Ikaw po ang patuloy na kumilos para sa kanyang kalusugan. Panginoon, narinig mo po ang aming mga dalangin. Ganun din po ay pagpalain mo yung mga mahal ko sa buhay, si Dang, ang patuloy pong pag-iingat mo sa kanya araw-araw sa pagtatrabaho. Ganun din po ang mga bata. Dinadalahin ko rin si Kuya Nestor Sinfuente. Patuloy mo po siyang hipuin, Panginoon, at ikaw po ang patuloy na magpala sa kanya. Maasa po ako na ang mga panalangin ito, Panginoon, ay narinig mo at handa ka pong magbigay ng kasagutan dito ayon sa iyong minagaling. Patuloy mo pong hipuin si kapatid na Alice Purificacion at patuloy na pagpapagaling sa kanyang surgery, Panginoon. Maasa po ako na hindi ka po magpapabaya at lagi po na ang iyong pagkilos ay kasama, nandun ka sa kanila. Maasa po ako na narinig mo to, Panginoon. Maraming pong salamat na po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Magandang araw po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon at haba, no? 8:31 na po. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Dave Laudato at kapatid na Marie. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ay Advincula, Ate Elsa de la Mercer, Ami Pakinggan, Kuya Larry Montillano, Kuya Sayas Purificacion. Magandang araw po sa inyo. Kuya Reynaldo Alcantara, Myla de Castro Rosales, magandang araw. Kapatid na Lina Hipolito, magandang araw po sa inyo. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. Yung mga first time po nakasama, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Randy Causaren, Kuya Ernesto Fiasa, magandang araw po sa inyo. Javes Sanchez, magandang araw. Kuya Emiliano Serrano, magandang araw po. Kapatid na Lani Tulagan, magandang araw po. Ate Felisa Reyes, magandang araw. Nanay Elong Santarin, kapatid na Edward Villanueva, Francis Liwanag, magandang araw, Ching, pagpalain ka ng Panginoon. Ganon din po ang kapatid na Noraline Santiago, magandang araw po. Ganon din po si kapatid na Ferdy Olanyo at si Esther Olanyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Nani Belen Olaes, magandang araw po. Kapatid na Afmin Embile, magandang araw po sa inyo. Kay Manang Lidi Mafeles, magandang araw. Kay Mariby Frias, kay kapatid na Bernadette Causaren, kay Kuya Jack Flores, magandang araw po. Ate Vanji Magnaye, Ate Nel Rodriguez, Nanay Anchang Rodriguez, magandang araw po sa inyo. Nanonood siguro si Nanay Anchang. Ganon din po, kapatid na Annie Atkins, magandang araw. Ate Rosie Silla, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Ellen at si Kuya Monching Gonzales. Ate Evelyn Cameros, magandang araw. Kay Risa at kay Pastor Ernie Angustia, magandang araw sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Eric Maynez, kapatid na Marjorie Almasar at kay Daryl Almasar, pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Rodante Kerubin, Ate Marie Cruz, magandang araw po. Kapatid na Joji Escobal, Kuya Dol and Ate LV Paredes, magandang araw po sa inyo. Kay kapatid na Lisel Hombre, Lisel, magandang araw. Kapatid na Joji, nabanggit ko na po. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. Ate Olive Alisangco, magandang araw. Pastor MJ Velasquez, magandang araw sa inyo. Ayan. Basahin niyo po yung message ni Pastor MJ Velasquez. Ate Tele Hernandez, magandang araw po sa inyo. Ate Neneng Sintos, kapatid na Revi Pantalion, kapatid na Elizabeth Ernie, Deacon Elmer O'Donnell, magandang araw sa iyo. Ate Bida Tabing, Ate Bids, magandang araw. Pastor Albert Lopez, magandang araw po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ganon din po si Ate Feli Bayan. Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Kuya Dante na Ate Ading Hinido, magandang araw po sa inyo. Ate Mirna Narciso, magandang araw po. Ayan, si Hazel at si Eric Pacifico, magandang araw. Kapatid na Marlet and Darren Sakdalan, magandang araw sa inyo. Ate Laila Lontok, magandang araw po. Ayan, kay Ate Wenny Domingo, magandang araw din sa iyo. Ate Heidi Oxon Lontok,
Okson Lonto Kulais. Ate Heidi Aison Mejia. Ate Heidi Mejia, magandang araw po. Ate Nene Enriquez, Ate Esther Bautista, magandang araw po sa inyo. Ate Delia Magkawas and Kuya Ban Magkawas, magandang araw po. Kay Dondon at kay Agnes De Lima, magandang araw. Kay Ate Paz Perez, kay Ate Elizabeth Sanchez, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Ayan. So, umabot po tayo na mahigit 100 na nanonood ngayon. So, salamat po. Thank you for watching. At kindly share the video. Kung gusto niyo po itong mapakinabangan ng iba, share niyo po sa kanila. At kung ayaw niyo naman po, okay lang naman. Pero kung gusto niyo po makinabang yung iba at kagaya po ninyo, kung nakikinabang po kayo rito, share it, mga kapatid. Yan po ay gawin nating ministeryo sa buhay ng ating mga kaibigan. Again, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.